Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Lunes. Nagabiyahe nga mga salakyan talalupang doon nga nagbuhin. Pila ka terminal kag seaport sa Iloilo matawhay pa subong nga Lunes Santo. 3 ka minor de edad nga nag-angkasanay sa motorsiklo patay matapos mabungguan sang bus sa Cadiz City. Lalaki patay, 2 katanod pilason matapos ginpangbuno sa barangay Kabuluan Sur Oton. Suspect arestado. Taxi ginkarnap kag ginkawatan sa Bacolod City. Taxi nabawi apang 70,000 pesos nga cash kag relo nataba. Kag mga Katoliko nagdagsa sa mga simbahan sa pagdumdum sang Domingo de Ramos. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, pila ka mga pasahero amat-amat na nagapauli sa ilang probinsya para magbakasyon subong nga Semana Santa. Samtang 5 ka tricycle ka PUJ drivers nagpositibo sa surprise drug test nga ginpatigayon sa pila ka terminal sa Western Visayas. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa bus terminal sa Barangay Camaligharo, Iloilo City. Kim? Sir Tapisar, hindi pa tuman kadamo ang mga pasahero hugot na ang pagbantay sa otoridad sa mga transport terminal kag seaport sa Western Visayas subong nga Semana Santa. Hindi pa dagsa ang mga pasahero sa saning nga bus terminal sa Iloilo City kay nasangaga nga tuyo magbauli sa ilang mga probinsya subong nga Semana Santa. Apisal sani, may pila sa gihapon nga temprano pa nagbiyahe agud makalikaw sa pagginutok. Masimba lang. Prayer lang. Yang Ramos, butang naman to. Kabalay mo kay wala to tawo nga daan. Si Randy naman limitahan lang anay ang paglagaw sa pagbakasyon sani sa Carles Iloilo, bangod sa mahal nga gatong. Depende kung may budget. Apektado kasi mahal ang korodo so kung limit lang. Liga, hili ka mo yung maglaro-laga kung big. Pagbakasyon, Magluwas nga jutay pa lang ang mga pasahero sa pagsugod sa Semana Santa. Talalupang doon man nga nagbuhin ang mga nagabiyahe nga pribado kag pampubliko nga salakyan. Inibangod sa gihapon sang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Samtang nagpositibo ang 4 ka tricycle drivers kag 1 ka PUJ driver sa ginpatigayon nga surprise drug test sa masobra sa 600 ka driver kag konduktor sa mga terminal sa Aklan, Antique kag Roa City subong nga adlaw. Ipaidalom ang mga ini sa confirmatory test. Ini ang kabahin sang Oplan Harabas sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa pagsiguro nga hilway sa biyahe ang mga pasahero subong nga Semana Santa. They will be referred to proper intervention and then i-confiscate sa aton nga LTO ang ilang mga licenses and then prevented sila from further doing their trips sa subong nga adlaw. Samtang naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard Western Visayas sa ginalauman nga pagdagsa sa pasahero sa mga seaports sa rehiyon. Masobra 8,400 na ka-inbound passengers ang na-record humalin sang Sabado. Ginalauman, madoble pa ini sa mga masunod nga inadlaw. Si Drenalyn Sanguton, Pebrero pa lang sa ginset ang bakasyon sa Silay City. Gani importante sa iya nga safe sa biyahe. May ginasikaso po ko sa balay sir. Stay subong na ko may time. Importante sir. Kaya para makita, mababala naman nga safe kami. Jert, nagpasalig ang tagdumalahan sang bus terminal nga bastante ang ila units kag mangin regular sa gihapon ang ilang biyahe subong nga Semana Santa o Semana Santa. Samtang update nagsaka na sa 6 ka mga drivers ang nagpositibo sa ginpatigayon nga surprise drug test sang PDEA 6. Jert? Madamong gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo nga salamat sa Negros Occidental naman 3 ka minor de edad nga nagaangkas sanay sa motorsiklo. Patay sang mabungguan sang nasugata nga bus sa Cadiz City. Yaring balita nga itong gintutuka.
Wasak ang windshield sang series bus kang nagasuhot sa unahan nga porsyon ang ini nga motorsiklo. Ang driver, kag duha ka mga angkas, ginrespondihan matapos makaagom sa mapila sa ulo kag iba't mga parte sa lawas. Mabatian pa ang pagkilibiyon sa ilahing mata matapos ginbawian sila sa kabuhi. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga mabakal sa pagkaon ng 3 ka minor de edad nga sanday Rolly Boy, 17 anyos, ang nagamaneho. Kag maangkas ka sanday JR, 13 anyos, kag Kim J, 17 anyos. Apang nag-overtake ang motorsiklo sa ginasundan nga motorsiklo kag wala nakahingagaw balik sa iyang lane, rason niya nakabunggo sa bus. May hinay-hinay ni siya, sir. Nagbahar na ni siya sa mga nao na pasahero. Ang single motorcycle na overtake ay sa mga motor. However, nag-slant ang iyang direction sa pakanti siya sa duwa ka lane. Ang motor na sugatan niya. Ginatutukan na sa kapulisan ang alegasyon nga hubog ang mga biktima. According sa mga witnesses, sir, nag-inom to sila sa ginhalinan nila. However, ginadeny man sa mga parents. Ginkilala ang driver sa bus si Alice Ramil, 36 anyos, nga nanindugan nga yara ini sa nagkakaigong lane sa natabo aksidente suno sa spokesperson sa kumpanya. Wala pa man kapalapit ang pamilya sa amon. Gusto ko lang i-clarify na anong fault kami sa aksidente. Every time na lang may aksidente ang amon mga units, permi na lang kinapasol nga haras-haras ang driver. Ginhilway ng driver sa bus suno sa kapulisan. Upod, Kiril Casillo, Adrian Pratos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nga nagtambag lang sa gamo sa Oton, Iloilo, patay matapos mabunan. 2 ka barangay tanod na samaran man. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagtambag lang sa gamo sa tunga sang hinablos kag sang kontra sini. Ang 40 anyos nga si Jeremy King sang Kabuluan Sur, Oton, Iloilo. Apang ini pa ang nabunan kag binawian gid sang kabuhi. Natabo ang insidente kahapon sang kaagahon sa guwa sang baylihan kaangod sa pagsaulog sang barangay sang kapistahan sini. Ang biktima ang nag-angkon sang samad si Alikod. Nasuga ko pa diyang si Jerry, nagulpi lang mo sa kudal. Tigin ko gane kagi ayala. Dugang pa 10 barangay, nagagawa nga may daan nga hilgotanon sa tunga sang hinablos ang biktima. Kag sa hinablos man sa sospek nga ginkilala kay Elias Junel, 38 anyos, sa barangay Tuburan sa amuman nga Banwa. Apang nagagawa nga ang sospek ang nagdumot. Base sa payag sa mga himataas ang biktima, nagkita ay ang mga ini sa ilimnan. Gintulok sini sa masakit ang ila hinablos, tubtob nga nagsabtanay. Nagtindog ang hinablos ko, nagagis tubang na. Nag-ano kasi lang nagbaisay. Tapos baisay, tamo to, nag-ano. Magluwas kay Jerry na bunaan man sang sospek ang 2 ka mga barangay tanod nga nagbulig man tambag. Si alias Art nga taga Kabuluan Sur, kag si alias Jomari nga taga Mambog. Nagtuyo pa nga malagyo ang sospek apang ini nga nadakpan. Pero wala na recover ang kutsilyo nga gingamit sini. Based sa pag-interview naton, hindi pa siya maghatag sang iyang statement, no, kung ano ang reason sang iyang pamuno. Wala man naghatag sang pahayag ang suspect sa news team. Ginatunan pa sa ground sang Oton Police kung ano ang reklamo ngay gapasaka batok sa suspect. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Patay ang 27 anyos si alias Aljon matapos kintiro sang wala pa makilala nga sospek sa bahin sa Purok Mirasol, Barangay Caliban, Banwa sa Murcia kagabi Marso 29. Sunod sa kapulisan, papuri ng biktima halin sa isa ka pista kaupod ng pakaduha nga si alias Nico Sakay sa motorsiklo sa hinari sila ginparakan tiro sa sospek. Nakasalbar si Nico kag nakapangayos ang bulig sa mga residente. Wala pa sa motibo nga ginatutukan ang kapulisan. According man sa nakabati, no damo kan linupok mo. Damo siya igo sa lawas, but maulat lang ta sa result sang kwan, sang soko. Pakandakan na naton autopsy ang biktima. Papuli sila, gulpi lang may naglambat sila pag nagtiro sa ila. Natumba ang motor, nakadalagan siya. Then bilin ang driver. Mga kapuso, madamo nga tumulo o nagdagsa sa mga simbahan kadungan sa Palm Sunday. Pagabi-abi kay Jesucristo sa Jerusalem gindumdum. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagtipon kay nagbayaw sang ilang mga ramos ang madamo nga mga tumuluo sa Haro Plaza. Samtang nagamindisyon si Most Reverend Minifil Villones. Pagkatapos nini, isa ka prosesyon na ginhiwat sa palibot sang Haro Plaza.
Ginsundan nini sa pagselebra sang Santos nga misa sa Haro Metropolitan Cathedral. Ini nga tradisyon ang pagdumdum sa Badinalagon nga pagsulod ni Jesucristo sa Jerusalem sa pagsaulog sang Palm Sunday o kon Domingo de Ramos. Ini man ang pagsugod na sang Semana Santa. Nag-angkon kita sang pagdayaw sa Dios. Apang ang masunod nga bahin, ang pasyon sang aton Ginoo, ginbayaan na naton siya. Sa pag-abot sang pagtilaw, nagbag-o kita. Isa sa mga nagtambong ang 74 anyos nga si Marieta. Apisar sa ginabatsyag sa lawas, nagpursige ini nga makakadto agod ikabuhi ang iya pagtuo. Maski ano akong lawas, na may nabatya ko pa'y sige lang, nang gapray lang ko nga tagaan ako mayo lawas nga maka-attend gid ako. Ginbatas naman ni Sheila ang kabugat sa madamo nga ramos nga dala. Kaya ka mga bayaw ko kag ang mga friend ko man sa balay. So why sila ka? Wala. Kay ma-attend sila karon sa blessing ka mga salakyan. Si Agapito naman kahapon pa lang nagbakal na sang ramos nga iyagin pa bendisyonan na. Ang traditions as a Catholic, we're going to attend the mass before the start the celebration. Pahanumdum sang simbahan nga ang gahom sang ramos ang wala na sandig sa iya mga dahon, kundi sa kamot sang nagauyat sini kag sa tigipusoon nga may pagtuo. Tudlogit naton nga ang mga lokal ini wala ni sa powers na ginabutang naton ini sa altar naton sa atong mga puluyan o sa mga tantahan para ipaybalo no kita nagaupod kay Kristo. Samtang sa Banwasang Leon, gindumdum ang selebrasyon pinaagi sa isa ka theatrical performance. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bantayan. Taxi ginkarnap kagin kawatan sa Bacolod City. Taxi nabawi apang 70,000 pesos nga cash kag relo nataban sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Presyo sa mga nagapangunang nga balaklon wala pa sang paghulag sunod sa DTI. Apang sa pila ka balaligyan sa Iloilo Terminal Market, may pagsaka na. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa bihag sang tuman kada kung agin saka sa presyo sang gatong, hindi pa magsaka ang presyo sang basic goods o kon mga nagapanguna nga produkto tubtob sa madasong nga simana. Ini ang base sa pagpakikinunanon sang Department of Trade and Industry sa grupo sa mga manufacturer kag retailer. So we will not have any price increase up to April 16. And we will keep on updating them kasi may mga ibang produkto na hanggang end of April wala pong price increase. Apang sa pihag sini, ang pila ka vendor sa Iloilo Terminal Market, aminado nga may pagsaka na sa presyo. May mga produkto kuno nga makabig basic goods nga nagtaas ang tubtob 3% ang presyo. May price increase kid price mantika. Ang mantika halos adlaw-adlaw gasaka. Hindi man sila nga kuan gid. Ikinanglan pasaka man kami. Ang pila ka customer ginalao man gid man nga may paghulag sa presyo sang balaklon. Apang kon paglipas ang April 16, kag madugangan pag dinhi, ang iban nagakabalaka na. Di mo budlayan man ko eh. Di damo ko yan nasa laguron. Samtang base sa datos ang Police Regional Office 6, may anom ka mga gasolinahan sa Iloilo nga temporaryo nga naguntat sang operasyon. Duha sa mga ini ang nahamtang sa San Joaquin. May tag-isa sa Dumangas, Batad, Lambunaw kag San Miguel. Nag-close ni sila kay tungod nga wala na ni sila isang gasoline, no? Maasang mga petroleum products nga ginainog paligya. Ang gasolinahan sa San Miguel, nagkumpirmar nga naubusan sila sang gatong kahapon tungod na delay ang delivery sang ila supply. Apang gilayon man sila nakapanumbalik sa pag-operate. Kay inagani, masako na manliwat ang gasolinahan. Pero nagbukas man kami sang alas 12:30 kay nagabot ang amon nga delivery. Padayon naman ang monitoring sa kapulisan sa operasyon sa mga gasolinahan. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Taxi gintaban sa nagpakilala nga pulis sa Bacolod City. Cash kag iban pa ang gamit nakuha sang suspect. Yaring balita nga atong gintutukan.
Ang ining mga posas ang ginhalinan sang tanan sunod sa taxi driver nga si Alex Joe, 52 anyos. Nagpadulong kuno sa Police Station 1 ang isa ka pasahero nga nagpakilala nga pulis nga si Sir Fernandez, halin sa 17th Lacson Street. Giliyog siniya si Alex Joe nga ihapit ang posas nga body nga pulis. Bangon nagpakilala nga pulis, wala kuno nakapangindi ang driver. Nag-ayos siya sa ako na pwede nga, ako lang manao. Doon na sa mind ko, kay nagpapulis-pulis sila. So wala na ako kapinsaw negative against sa iya. Pero pag-abot sa police station, dito na niya na-realizar nga na biktima na siya sa kawatan. Pag-finish mo sa ngalan ng basang pulis, sige wala na diyan mo na yan. So sigurado, motos kayo na may doubt na ko. Inilili ko nga po yung salakyan sa diktada na jarangkada na. Na-recover ang taxi sa Barangay Villamonte. Apang natabaan sa suspect ang 70,000 pesos nga cash, relo, bracelet, kag iba't mga personal nga gamit pati dash camera. Ang posas, gaging padulong sa suspect, natukiban nga peke. Ginibisigaran na sa kapulisan kung posible konektado suspect sa iban pa kay insidente nga may pareho nga modus. Never gid ninyong bayaan ang inyo slakyan nga unattended tapos nag-andar pang makina. May kaso na kita nga ginasakyan lang tapos gulpi lakwaon ng salakyan. Kuan gid namon tong siya gitong so that time nga ipailan namon ng kaso tong tao. Gapangarnap gid siya eh. Si Dennis, 61 anyos, nabiktima man sa pareho nga modus ang kawatan sang Marso 20. Ginlagas na naman yung kuha ko sa bagaw. Tapos pagkuha ko sa bagaw, yung kuha ko cellphone ko dayon. Naglagan pa kasi yung ubay ang jacket niya, kay ginakaptan ko. Ubay jacket niya. Nadakpan ang suspect hag napasakaan na sa reklamo at theft. Ginakalarma na sa asosasyon sa taxi driver sa syudad ng Asunasod kay insidente. Yung nga kung pwede natin ini mapungkuan kag magpatawag kita sa isa ka forum kay ini masyado na ginika alarming sa amon nga mga taxi driver. Hindi na naton pagulaton ang tiyo nga base sa pila ka adlaw mga aton mabatian sa balita nga may isa ka taxi driver na patay tungod sa isa ka panguldap. Opo, Kirill Gasilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 68 pa ka barangay sa Iloilo City ang hindi drug cleared. Ini ang santo sa records ng Iloilo City Police Office as of December 12, 2025. Pinakamadamo diri ang haro nga may 18 ka barangay. Ginasundan sang lapas nga may 12 kag molo nga may pulo. O kung siyam naman ka barangay sa city proper, may tagpito ang Arevalo kag Mandurriao kag 5 ka barangay sa Lapuz. Pagklaro sang ICPO, nabuhinan pa sang 15 ang uncleared barangay sa syudad. Hindi man madali-dali clear ang iban nga barangay bangod wala pa matapos ang rehabilitasyon sang Tokhang Surrenderies. Nagpanindugan ang ICPO nga hindi alarming ang sitwasyon sang illegal nga droga sa Iloilo City, apisar sang dalagko nga recovery sa mga buy-bust operation. Mga kapuso, pila ka mga Ilonggo kag Bacolodnon nagpakigbahin sa Earth Hour 2026. Si John Sala nakatuto. Protehiran ang dunang manggad kag maghalad sang bisan isa ka oras lang agud makapahuway man si Mother Earth. Ini ang tinutuyo sang tuigan nga Earth Hour, isa ka global initiative nga hindi lang simple nga pagpatay sang suga, kundi isa ka simbolo sang responsibilidad kag pag-ulikid. Kabahin sa ining inisyatibo, dululungan niya ginpatay ang mga streetlight sa Iloilo City sang Sabado. Ginhiwat man sa Iloilo Provincial Capital ang Ligom Dulom Year 4, halin 8:30 p.m. tubtob 9:30 p.m. Sa diin kadamaan mga kabataan ang nagpartisipar. Sila ni ang futuro naton and our leaders also. So, tani ang bilog nga probinsya, makita nila ang pag-lead sa mga kabataan sa aton subong sa Earth Hour. This is about battling climate change, this is about energy efficiency, and this is about Mother Earth. Isa sa mga nagpartisipar si Joseph nga proud member sa Boy Scouts of the Philippines. Baskin sana ko, las nga gaanta ang time ng Earth, mag-rest sa Galito City. Tuigan nga nagapakigbahin ang GMA Regional TV sa Earth Hour. Katuyuan sini nga itibong ang advokasya nga kapuso ng kalikasan, paagi sa pagkinot sang kuryente kag pagprotektar sa dunang manggad sa GMA Iloilo Station kag sa GMA Bacolod Station.
Suno sa Department of Energy, nakakinot sang 145.43 megawatts nga kuryente ang Pilipinas bangod sa Earth Hour 2026 ang Sabado. Sa Luzon, 75.25 megawatts. Sa Visayas, 66.6 megawatts. Kag sa Mindanao, 3.58 megawatts. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, mainit nga Holy Week ang mabasyagan sa madamo nga lugar. Bilog nga pungsod ang maapektuhan sa easterlies. Pero bisan mapaang, nagabilin ang tsansa sa pag-ulan sa pila ka bahin. Sa subong, wala sa malaingit tiyempo nga mag-apekto sa pungsod. Sa datos naman sa Metro Weather, manubong tsansa sa ulan sa Western Visayas, pati man sa Negros Island region. Pero mangin alerto sa gihapon sa posibilidad sa localized thunderstorms. Bantayan. Hulot klasihan kag stockroom sa Milan National High School sa Lemery, Iloilo nasunog sa pagbalik sa 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Wasak ang windshield sa isa ka salakyan matapos ginlampusan sa makapila ka beses ang isa ka babae gamit ang martilyo sa barangay Estancia, Calibo, Aklan. Base sa impormasyon, ang tagiya sa salakyan ng isa ka doktora nga ginatudlo third party sang bana sang babae nga nanglampos. Ginaligar nga nadakpan sang babae ang yabana kag ang doktora nga upod sa isa ka apartment unit sa lugar. Apang sang ginpadulungan sini ang apartment, wala nang yabana. Naka-hospital arrest na ang babae nga nanglampos. Hindi lang pagkaon kundi pati shabu ang ginadulong sa 39 anyos nga delivery rider nga si Ken. Siya ang subject sa drug buy-bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Pescadores, Gimbal, Iloilo. Nakuhaan nini sa suspected shabu nga nagabalor sang 2.5 million pesos. Ang subject ang nakaagi na nga na-convict bangod man si illegal nga droga kag nakagwa sa nagligad lang nga tuig. Napasakaan ini sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lunsay na ospital ang driver nga si alias Felix, 21 anyos, ang barangay Tinucuan, Dueñas. Kagang pasahero sini nga si alias Joe, 29 anyos, ang poblasyon si Samuman nga Banwa. Ini matapos nagbaliskad ang tricycle nga ilagin na sakyan sa barangay Tinucuan, Dingle. Ang mga biktima ang nag-angkot sa mga fracture sa ilatiil. Base sa pahayag sa mga biktima sa Dingle Police, pauli na ang mga ini sang ginbungguan sa nagasunod nga bus ang ilang tricycle. Apang sang ginusisa sa kapulisan ang dashcam footage sang bus, wala man sang kasubong nga hitabo nga na-record. Posible, suno sa kapulisan nga lain nga salakyan ang nakabunggo sa tricycle. Uko na disgrasya gid lang ang mga biktima. Nakainom kuno ang mga biktima sa tion sang aksidente. Mga kapuso, hulot klasihan kag stockroom sa Milan National High School sa Lemery, Iloilo nasunog. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa sininga video ang madamol nga aso nagikan sa likod sa isa ka building. Ang aso ang nagalin sa isa ka building nga nasunog sa Milan National High School sa Lemery, Iloilo, pasado alas 4 sang Sabado sang hapon. Ang insidente ang nagresulta sa pagkasunog sang duha ka mga hulot. May isa pagid ka hulot nga partially damaged. Supply room, storage, tapos ang isa mo sa ginagamit sa mga kabataan sa pagluto-luto nila, laboratory nila. Pasado alas 6 na sang gabi isang nadeklarar sang BFP nga fire out na ang insidente. Wala man sang report nga nasamaran. Base sa estimate sang BFP, nagdangat sa 720,000 pesos ang halit nga gintuga sa sunog. Padayon pa ang pagpangusisa sa gintunaan sang kalayo. Subong nga itong galing ng investigador, dito ka balik-balik sa mga statements ng mga witnesses dito. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga puso, nagwa naman sa pinakauling reports ng The Workers' Rights Watch nga ginapangunahan sa Federation of Free Workers, kaupod ang Danish Trade Union Development Agency nga walang gihapon.
nakitaan sang update ang 105 nga kabugusan nga labor rights violation cases sa Pilipinas humaling sang tuig 2016. Sa datos, may 8 ka labor rights violations sa Western Visayas. Kalabanan diri illegal arrest and detention kag red tagging. May isa ka kaso sang pagpamatay. Sunod sa National Federation of Sugar Workers, nagapabiling nga problema ang manubo nga sweldo sa sugar workers. Kinahanglan man tutukan ang kinamatarong sa mga kababainhan sa trabaho kag likawan ang diskriminasyon. Ginatagan man pagtamod ang ukon sang DTDA sang katungdanan sang gobyerno sa pagsulbar sang sini nga mga isyu. Nagpapatuloy po ang red tagging, nagpapatuloy ang anti-union activities at mga unfair labor practices. Yan po ang mga nakikita natin dito sa mga pumasok na ulat nitong 2025. Pagsasampa ng mga trumped up charges at mga illegal arrests. May abduction cases din po. Mga kapuso, pagpalupad sa burador malapit sa mga poste, delikado subong nga summer season. NGCP may pahanumdom. Si John Sala nakatutok. Summer season na. Magluwas sa bakasyon, isa man sa ginabantayan sa mga kabataan ang pagpalupad sa burador. Hindi rin bago ilabi na sa mga komunidad nga may mga malapad nga open space kaangay diri sa Barangay Lanit Haro. Apang talulupang doon nga nagpalupad ang mga kabataan nga ini sa burador malapit sa ini nga towers ang NGCP. Sa din may nakabutang nga karatula nga danger, high voltage. Sunog gani sa lola nga si Esmelita. Ginapahog na lang gani kuno nila ka isang mga kabataan agud maglikaw sa pagpalupad sa burador. Hindi kamo magpalupad sa burador kay kung makuryente kamo patay gid kamo. Tapos itawgan namon kamo pulis. Kay para dakpon kamo te maano pa kamo mapalupad sila niya hindi no. Wala man kuno nagkulang ang barangay officials nga magdumili sini sa ilang mga nasakupan apang hindi man kuno sa tanan nga oras yara sila agud magbantay. Gindala ina namon siya nga topiko sa amon nga General Assembly nga sawayon ang kabataan kay naghatag naman kami order sa amon nga barangay tanod nga kung sino makita nga kabataan nga nagapalupad sang burador isawayon gid. Delikadong pagpalupad sa burador malapit sa mga poste o kon towers ang kuryente hindi lang sa mga nagapalupad sini kundi sa bug-os nga komunidad. Delikado gid na no nga makuryente ang mga kabataan no. And ang isa pag ka-effect niya no, sa general public is dako gid ang chance na makaprocess ng power interruption or ginatawag natin na brownout. Upuan kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, exciting karon sa gabi na malantaw ang bagong karakter nga mabusa Encantadia wala sa iban kundi ang viral rapper nga si Elias JTV. Paano bala baguhon sa karakter sini bilang Elias nga isa ka ulipon nga halin sa kalibutan sa mga tao ang pananawan sa mga taga Encantadia. Bantayan si Elias Encantadia Chronicles Sangre 8:05 PM sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang bangod na kumpirma ni Joey nga buhi ang iamay. Ano bala ang mangin bago sini nga plano sang grupo? Bantayan inatanan sa Never Say Die 8:55 PM sa ato Jimmy Prime. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.